Paano kung isang araw nalaman mo ang pinakatagong lihim ng nobyo mo na siyang sisira ng relasyon niyo? Magagawa mo pa kayang siyang patawarin o magwawakas na lamang ang lahat sa inyo? Ang bawat tao sa mundong to may kanya-kanyang soulmate. Yung tipong unang kita mo pa lang sa kanya, titigil na agad ang mundo mo. Yung sa bawat pagtama ng mga mata nyo, may kung anong dulot na saya ang hatid nito. Yung para bang may magnet sa mga mata nyo na tila ba ayaw na maghiwalay. Kung minsan, yung taong nagiging soulmate natin, yung kasalungat ng ugali at pagkatao natin. Walang pinipiling oras at pagkakataon ang pag-ibig. Darating ito sa panahong hindi ka pa handa at magulo pa ang sitwasyon na kinasasadlakan mo. Pero, di ba sa pag-ibig, lahat gagawin mo, may isa katuparan lamang ang nais mo. Handa kang harapin ang anumang unos, mapatunayan mo lang sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Gaya na lang ng ginawa ni Yuhan. Bago dumating sa buhay niya si Sky, magulo ang mundo niya. Ngunit binago iyon ng dalaga nung unang makita niya ito, nung unang matitigan niya ang mga mata nito. Masama ang tingin sa kanya ng iba dahil pilit niyang itinatago ang kung anong kabutihan sa puso niya. Sa pagdating sa buhay niya ng dalaga, muling lumambot ang puso niya at binabalik siya nito sa kung ano talaga siya. Taging ang dalaga lamang ang bukod tangi nakakita sa kung ano siya, na hindi siya gaya ng iniisip ng ibang tao. Isang mariing paghugot ng hininga ang pinakawalan ni Yuhan. Bago muling sinulyapan, ang kasintahan na noon ay umiiyak. Umiiyak ang dalaga, hindi dahil sa binata, kundi dahil sa kaibigan nito na mas piniling lumayo kaysa ang isalba ang friendship ng mga ito. Yuhan, ikaw ba? Gagawin mo rin sa akin ang ginawa ni Benj? Iiwan mo rin ba ako balang araw? Tanong ni Sky habang patuloy sa pag-iyak. Ilang beses mo nang tinanong sa akin ang bagay na yan at paulit-ulit ko rin isasagot sa'yo na malabong mangyari yun. Hindi ako nagmahal para sumuko at mang-iwan. Hindi kita pinili para saktan at paiyakin. Sky, I want you to be my last. Sagot pa niya bago bahagyang yumukod. Can you stop asking me about it? Every time na nag-aaway kayong dalawa, palagi mo nalang kini-question ang pagmamahal ko sa'yo. Masakit din sa part ko na kailangan mong pagdudahan ang nararamdaman ko para sa'yo. Hayag ni Johan, napigil ang sarili na masaktan. Johan? Gulat na sambit ni Sky, lalo nang bahagyang ngumiti ang binata sa kanya. Kita niya ang sakit sa mga mata nito, sakit na pilit kinukubli. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Pero paano ako mananatili kung parati kang ganyan sa akin? Kung palagi mo nalang pinagdudahan ang nararamdaman ko sa'yo? Kung palagi mo nalang ako nasasaktan kahit na hindi mo intensyon? Sa totoo lang, mas nasasaktan ako kapag umiiyak ka at nahihirapan dahil sa lalaking yun. Pakiramdam ko, mas mahalaga siya sa buhay mo kaysa ako na sarili mong boyfriend. Himutok niya. I'm sorry, Johan. Mahal kita, Sky. God knows kung gaano ko ipinagpapasalamat na binigay ka niya sa akin. Kung gaano ko hiniling sa kanya na sana huwag kanyang kunin sa akin para ibigay sa iba. Kapag nasasaktan ka, hinihiling ko na sana ako na lang kasi mas kaya ko pang i-endure yung sakit kaysa makita kang nahihirapan at nasasaktan. Hayag ni Johan na hindi napigil ang sarili na lumuha sa harapan ng dalaga. Kahit anong pilit niyang itago ang sakit na nararamdaman, kahit anong tago niya, nagiging mahina pa rin siya sa harapan ng babaeng pinakamamahal niya. Lalo na kapag nasasaktan nito na iba ang dahilan at wala siyang magawa kundi ang panoorin ang dalaga. I'm sorry, Johan. I'm really sorry. Umiiyak na higing paumanhin ng dalaga. Pagkuway, niyakap ang binata ng mahigpit. Let's not hurt each other, can we? Tanong niya bago masoy gumanti ng yakap sa dalaga na marahang tumango
bilang pag-ayon. I love you, Habi. Bulong ni Sky sa binata habang nakasiksik ang ulo sa matipunong dibdib nito. I love you more, wifey. Sagot naman ng binata bago masuing hinagkan ng ulo ng dalaga na noon nakahilig sa dibdib niya. Madalas silang mag-away ni Sky dahil sa simpleng bagay pero hindi rin naman nagtatagal, nagkakaayos din sila ng dalaga. Mas pinipili kasi nilang ayusin kaysa ang lumala pa ang hindi nila pagkakaunawaan. At para kay Johan, hanggat maaari, handa niyang unawain ng dalaga. Ganun niya kamahal si Sky. Pero hanggang kailan masusubok ang tatag niya? Hanggang kailan siya mananahimik at piliting itago ang sakit na nararamdaman? Ganun ba talaga ang nagagawa ng pag-ibig? Handa mong harapin lahat na nakatutok ng patalim, maprotektahan lang siya. Isang araw, pauwi na siya noon galing sa trabaho nang makita niya si Benj at mukhang sinadya siya nitong hintayin. Bagay na ipinagtataka ng binata. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong pa nito. Isang marahang pagtango ang naging tugon ni Johan sa tanong na yun ng binata. Tahimik lang siya na sumama dito. Ang buong akala niya mag-uusap lang talaga sila. Pero dinala siya nito sa isang bar. Bagamat nagtataka, hindi na siya nag-usisa pa. Ramdam niyang malalim ang pag-uusapan nila. So, bakit dito mo ako dinala? Ang hindi nakatiis niyang tanong. Order ka ng gusto mong inumin. Sagot nito. Dahil kay Sky to, di ba? Ang ayaw paawat niyang usisa. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Johan bago nag-order ng alak. Alam kong mahal mo siya at alam ko rin na alam mong may gusto ko sa kanya. Wika nito bago sinimsim ang alak na binigay ng bartender. I know everything mula pa lang noon pero mas pinili kong manahimik at magtiwala sa girlfriend ko. Sagot ni Johan na bagyang pinagdiinan ang salitang girlfriend. Alam kong nasaktan ko siya nung sinabi kong ayaw kong maging kaibigan lang niya. Kahit na alam kong may relasyon na kayo, sinabi ko pa rin, nag-confess pa rin ako. Pag-amin ni Benj. Isang araw din siyang umiyak dahil sa ginawa mong yun. Nang dahil sa'yo, palagi kami nag-aaway. Palagi niyang kino-question ang pagmamahal ko sa kanya. Iniisip niya na balang araw iiwan ko rin siya, gaya ng ginawa mo. Masakit yun sa akin, pero naiintindihan ko siya. Takot siya mapag-iwanan at palaging naiiwan ng mga taong minahal niya. Hayag ni Johan. Alam ko na pareho nating ayaw ang isa't isa. Sa totoo lang, naiinis ako sa'yo dahil sa ginawa mong pananakit sa kanya. Wala akong magawa nun kundi ang panoorin siya na ibuhos lahat ng sakit at bigat na nararamdaman niya. Gusto kong puntahan ka ng mga sandaling yun at bugbugin pero naisip ko kapag ginawa ko yun, si Sky ang mas masasaktan kaya mas pinili kong manahimik. Anya na bahagyang tumawa ng pagak. Napakamakasarili ko ng mga sandaling yun. Hindi ko kayang makita ang babaeng mahal ko na masaya sa piling ng iba. Hindi ko matanggap na mas pinili ka niya kaysa sa akin. Ako ang nauna, pero ikaw ang pinili. Mas worth it naman ako sa'yo. Kaya kong ibigay sa kanya lahat, pero nanalo ka pa rin. Sagot ni Benj. Pero alam mo, naiintindihan ko na kung bakit ikaw ang pinili niya. Kasi may mga katangian ka na hindi ko kayang ibigay. Mas kaya mo magparaya at intindihin siya sa abot na makakaya mo. Bukod doon, mas gwapo ka sa akin. Hindi naman basehan ang muka para mahalin ka. Pero alam mo kung ano yung pangit sa ugali mo, yung hindi mo kayang tumanggap ng pagkatalo. Nagagalit ka kapag sinasabi sa'yo yung totoo. Hindi mo matanggap na hindi ka kayang mahalin ng babaeng kapwa natin minahal. Masyado ka makasarili sa bagay na yun. Pag-amin ni Johan sa binata. Ikaw ba, hindi magagalit kapag hindi ka minahal pabalik ng taong minahal mo? Kapag hindi niya kayang suklian ang pagmamahal na binibigay mo? Usisa ni Benj na bahagyang nalungkot. Hindi.
At kahit kailan, hindi ko mararamdaman yon. Minahal ko siya dahil ginusto ko at walang may nag-utos sa akin na gawin yon. Minahal ko siya dahil sariling desisyon ko. Mahalin man niya ako pabalik o hindi, magiging masaya ako sa kung anong buhay ang pinili niya. Kung nakatadhan na siya para sa iba, handa kong ipaubaya siya. Basta makita ko lang yung mga ngiti sa labi niya. Oo, masakit. Pero di ba, kagustuhan mo naman ang mahalin siya? Sagot ni Johan na bahagyang ngumiti. Bilib ako sa positibong pag-iisip na meron ka. At sana, ganun din ako. Magkakaiba tayo ng pananaw at paniniwala. Anya, bago nilagok ang alak na nasa baso niya. Nagpatuloy lang sila sa pag-iinom habang nag-uusap ng mga hinanakit nila sa buhay. Hating gabi na nang magising si Sky. Dahil sa ingay ng phone niya, nagtataka man kung sino ang caller, lalo na't walang pangalan nakalagay sa caller ID. Bagamat sinagot pa rin niya. Boses ng babae iyon, bagay na ikinakunot noon niya. Bukod pa doon, maingay ang paligid. Mas lalo pa siyang napakunot noo nang marinig ang sinabi ng babae, kaya hindi niya makontak ang nobyo dahil kasama nito si Benj sa inuman nang hindi man lang sinasabi sa kanya. Masama ang loob na bumangon siya para sunduin ang dalawa na noon ay langonan ng alak. Na nagdadrive siya patungo sa nasabing bar kung saan isang staff ng bar ang sumalubong sa kanya. Konti na lang ang tao sa loob, marahil dahil hating gabi na rin. Nasaan sila? Tanong ko sa staff. Nasa loob po, sagot nito. Bago nilahad ang kamay. Mainit na ang ulo niya sa pagkakataong iyon, lalo na't uminom si Johan na hindi man lang sinasabi sa kanya at sa bar pa talaga. May tiwala naman siya sa nobyo, kaya lang sa ibang babae wala. Napawi ang inis niya nang tumingin sa kanya ang nobyo, saka ngumiti na siyang nagpawala sa mga mata nito. Wifey, tawag pa nito. Bago sinubukang tumayo, ngunit agad ding natumba. Napapailing na nilapitan niya ito. Pagkuhay, inutusan ng ilang staff na naroon na tulungan siyang dalhin ang dalawa sa kotse niya. Pero bago yun, binayaran niya muna ang bilang dalawa sa alak. Napakagastos patuloy nang wala sa oras dahil sa dalawang lalaki. Matapos magbayad, minabuti niyang dalhin ang dalawa sa loob ng apartment niya. Kinailangan pa niyang hingin ang tulong ng isang gwardiya para maipasok sa loob ng apartment niya ang mga ito. Hey bro, just taking care of her, okay? Bilin pa ni Benj sa binata na noon nakahiga sa sofa sa tabi niya. Don't worry about her. I love her that much para saktan. Gusto kong makita na palagi nakangiti siya. I assure you nang hindi ko siya sasaktan at iiwan. Sagot ni Johan sa tonong lasing. Kapag pinaiyak mo siya, trust me, I kill you. Banta pa nito. Hindi mangyayari yun. Ikaw kaya nagpaiyak sa asawa ko. Sagot naman ni Johan. Napapailing na nakatingin lang si Sky sa dalawang lalaki na tila ba magkasundo na. Samantalang dati, ni halos hindi magkibuan ang mga ito at kapwa ayos sa isa't isa. Nang makitang nakatulog na ang dalawa dahil sa sobrang kalasingan, minabuti na rin niyang bumalik sa kwarto niya para makapagpahinga. Hindi pa man siya nakakatulog nang marinig ang boses ng boyfriend niya. Pagkuhay, kusa na itong pumasok. Wifey, can I sleep beside you? Marahan siyang bumangon at tinanguhan ito bilang pag-ayon. I'm glad na okay na kayo ni Benj. Anya, pagkuhay ni yakap ang nobyo. I'm sorry kung uminom ako without your permission. Hinging paumanhin pa niya. Pagkuhay, pumikit. I love you, my wife. Bulong pa niya. Napangiti siya sa sinabing iyon ni Johan. Kahit nalasing ito,
kapakanan pa rin niya ang iniisip ng binata, bagay na minahal at nagustuhan niya. Thank you, hubby, for being my best man, and I love you too. Sagot niya bago marahang pumikit. Para kay Sky, ang araw na iyon ang pinakamahabang tulog niya. Nagising na lang siya nang maramdaman na may masuyong dumampi sa labi niya. Kaya naman, takang nagmulat siya ng mga mata kung saan namataan niya ang masayang mukha ng nobyo. Good morning, wifey. Breakfast is ready. Masayang anunsyo nito. Nakangiting ipinulupot niya ang mga braso sa leeg ng binata. Pagkuhay, magaan itong hinalikan sa labi. Bawi mo ba to sa ginawa mo kagabi? Uminom ka ng hindi nagpapaalam sa akin, plus hindi mo sinasagot ang mga message at calls ko sa'yo. Anya ng dalaga habang nakatitig sa maamo mukha ng nobyo. I'm sorry, nalobat ang phone ko kaya hindi ko nasasagot ang mga tawag mo. At pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam. Biglaan din ang pag-aya ni Benj, pinuntahan pa niya ako sa work ko. Paliwanag ng binata. Tumaas ang kilay niya sa sinabi ni Johan. Pagkuhay, bahagya itong tinanguhan. Nga pala, huwag kang masyadong ngumiti sa trabaho mo. Anya na siyang ikinagtaka ng binata. Pero bakit? Kailangan kong... Hindi ako natutuwa sa mga babaeng pumupunta sa cafe kung saan ka nagtatrabaho. Sigurado akong iba ang pakay nila kaya sila nandun. Sagot pa niya na siyang ikinangiti ni Johan. Nagsiselos ka ba? Johan, asawa mo ko. Paalala niya sa dalaga. Call sign natin yun, hindi pa tayo kasal. Hingos niya na siyang mas ikinangiti ng binata. Nagsiselos nga ang girlfriend ko. Huwag kang mag-alala. Ngumiti man ako sa ibang tao, hindi naman ibig sabihin nun na magbabago na ang pagmamahal ko sa'yo. Hayag niya bago masuyang pinisil ang pisngi ng nobya. I love you. At paulit-ulit kong sasabihin yun sa'yo hanggang sa magsawa ka. Hindi ko alam kung anong magandang nagawa ko sa'yo sa past life at minahal mo ako ng ganito. Samantalang mas maraming babae naman dyan na masigit pa sa akin. Mas magaganda, yung mas better. Saglit na tigilan ang sasabihin niya nang dambian siya ng halik ni Johan sa labi. Hindi ko kailangan ng mas better, ng mas maganda kung hindi naman ikaw yun. Kasi for me, love is not about perfection, is it about beauty. Hindi yun pagalingan o kaya beauty pageant na kailangan mas better ka para manalo. Ang tanging gusto ko lang, ang totoong ikaw. Kasi for me, you're beautiful in and out, and no one can surpass you. Paliwanag ni Johan bago masuyang hinaplos ang mukha ng kasintahan. Nang sandaling magtagpo ang mga mata nila, may kung anong apoy na kapwa nilang nadama sa isa't isa. Wifey, sambit ni Johan bago tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Maingat at punong-puno ng pagmamahal na hinagkan niya ang nobya na di naman tumututol sa ginagawa niya. He was about to defend the kiss na makarinig ng katok mula sa may pinto kasunod ng pagsalita ni Benj. Pwede bang lumabas na kayong dalawa dyan? Nagugutom na ako. Mamaya nyo nang ipagpatuloy ang breakfast in bed nyo. Wika pa nito sa tonong pabiro. Namumula ang pisngi ng kapwa. Nagkatitigan ang magkasintahan dahil sa sinabi ng binata mula sa labas ng pinto. Pagkuhay, kapwa na pailing sa isa't isa. Habi, mauna ka nang lumabas. Utos ni Sky sa nobyo na maharang tumango, pero bago iyon, nagawa pa siya nitong halikan sa labi, saka masayang nilisan ang silid niya. Nakangiting sinundan na lang niya ng tingin ang dinaanan ng binata. Kilalang kilala na kasi niya ito pag nagsiselos. Mas possessive at clingy ito, bagay na mas lalong minahal niya kay Johan. Matapos kumain, minabuti ni Sky
nakausapin ng maayos ang kaibigan na hinayaan naman ni Johan, lalo na't malaki ang tiwala nito sa kanya. Hindi ko inasahan na sobrang laki ng ipinagbago mo mula nang maging kayo ni Johan. Masaya ako na makitang nagagawa kanyang pangitiin ng ganon, na ginagawa niya ang makakaya niya para iparamdam sa iyo ang kakontentuhan sa buhay. Pero malungkot ako sa isang bagay, na hanggang ngayon hindi pa rin alam ng parents mo ang tungkol sa relasyon niyo. Hayag ni Benj. Sasabihin ko rin naman sa parents ko balang araw. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon, lalo na't simulat sa pool, ikaw na ang gusto nila para sa akin. Ayoko mabigla sila. Sagot ni Sky na bahagyang nalulungkot. Oo, hindi pa alam ng parents niya ang tungkol sa relasyon nila ni Johan at hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga ito ang tungkol sa relasyon nila ng nobyo. Kailangan ko pang humanap ng pagkakataon para masabi ko sa kanila ang tungkol sa amin ni Johan. Dugtong ni Sky na napapaisip. Pero hanggang kailan? Parang ang unfair lang nun kay Johan kasi siya nagagawa niyang sabihin sa lahat na girlfriend ka niya. Pero ikaw, tanging ako pa lang ang nakakaalam na may relasyon kayo. Benj, napa-unfair para sa kanya yun. Kaya naman Sky, gusto kong pag-isipan mo ng maigi ang sinabi ko. Oras na nalaman ng parents mo ang tungkol sa relasyon yung dalawa, natitiyak kong itatakil ka nila. Paalala pa nito. Benj, ginagawa mo ba to para balaan ako? O ginagawa mo to para sa pansariling hangarin mo? Tiing bagang na tanong niya sa kaibigan na ngumiti lang sa kanya. You know me better, kaya pag-isipan mo ng maigi. Handa ka na ba talagang talikuran ang buhay na kinagisnan mo ng dahil sa isang lalaki? Ni hindi niya kayang ibigay ang marangyang buhay gaya na kasanayan mo. Hindi niya kayang ibigay ang mga kaya kong gawin. Wika pa nito na napatiim bagang. Tama, hindi niya kayang ibigay ang mga kaya mo, which is nakakamtan ko naman sa pamilya ko, at hindi niya kayang higitan ang mga kaya mo. Pero may isang bagay na hindi mo kayang higitan sa kanya. He's a good person, in and out. Meron siyang mabuting puso na wala ka. Karangyaan ba ka mo? Lumaki ako na sunod sa layaw at sa marangyang buhay. Hindi ako natatakot ngayon na mabuhay ng hindi nakakamtan ang kinatatakutan mong mawala sa akin. Matatag niyang sagot sa binata. Sa tingin mo ba, magtatagal ka sa ganung buhay? Wala siyang magandang maidudulot sa'yo. Mas gugustuhin mo pang maghirap, makasama lang ang lalaking yun? Nababaliw ka na ba talaga, Sky? Ang di makapaniwalang bulalas ni Benj sa kaibigan. Tama ka. Handa kong talikuran ang buhay na kinagisnan ko, makasama lang si Johan. Ano ngayon kung maghirap kami? Hindi ko hayaang lumaki ang magiging anak namin na hindi kasama ang tatay niya. Pag-amin niya na siyang ikinaawang ng labi nito. What do you mean? Gulat na tanong nito habang nanlalaki ang mga mata. You heard it right. I'm pregnant at wala ka nang magagawa pa para sirain ang pagsasama namin ni Johan. Dahil kahit anong gawin mo, hinding-hindi ko siya iiwan. Saad pa niya. You! Sigaw ni Benj at aktong sasampalin ang dalaga. Ngunit agad din siyang natigilan pagguhay, inis na tumalikod. Bakit? Anong meron sa kanya na wala ako? Bakit ang lalaking yun pa ang kailangan mong piliin? He's nothing compared to me. Sigaw ni Benj na nagpupuyo sa galit. May mga bagay na hindi sa kayamanan makikita ang saya. Oo, magkaibigan tayo, Benj. Nagagawa mo akong patawanin at pangitiin sa mga panahong malungkot ako. Ikaw ang nag-iisang karamay ko na mga sandaling wala akong matakbuhan. Kaya lang, nung dumating si Johan sa buhay ko, dun ko nakita ang tunay na halaga ng buhay. Tinanggap at minahal niya ako ng walang pag-alinlangan, na hindi kinakailangan alamin ang nakaraan ko.
Tinanggap niya ako kung ano ako. Nang dahil sa kanya, nalaman ko na hindi sa karangyaan nasusukat ang kasiyahan, kundi sa atensyon at magmamahalan ng isang tao. Ngayon, handa na akong harapin ang bukas na kasama siya. Itakwil man ako ng mga magulang o hindi. Hayag niya na punong-puno ng paninindigan. Sky. Hindi na ako ang dating Sky na sunod-sunuran sa mga tao na kapaligid sa akin. At hindi ko hayaang ako ang maging dahilan para magkalayo ang mag-ama ko. Mas lalong hindi ako gagawa ng isang bagay na ikakagalit ni Johan sa akin. Matatag niyang wika. Benj, ito ang buhay na pinipili ko ngayon. Kaya sana, maintindihan mo. Sa totoo lang, naiinis ako sa'yo dahil sa buhay na pinipili mo. Matalino ka, magaling sa lahat ng bagay, pero mahina ka pagdating sa kanya. At the same time, naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko matanggap na natalo ako ng isang lalaking kagaya niya. Pero naiintindihan ko kung bakit mas worth it siya kaysa ano pa mang bagay na mundong to. Ginagawa niya ang lahat na maiparamdam lang sa'yo ang tunay na kahulugan ng buhay. Pinapahalagan niya ang bawat segundong magkasama kayo. Ginagawa niya ang makakaya niya para umiwas sa mga bagay na magiging dahilan upang magtalo kayo. Hayag pa ni Benj na nagbago ang ekspresyon. Tama si Benj sa bagay na yon. Bagay na mas lalong minahal niya sa binata. Sky, ito ang huling pagkakataon na sasabihin ko sa'yo. Ano man ang mangyari, palagi mong tatandaan na meron kang kaibigan na matatakbuhan sa oras na kailangan mo ko. Hindi ko pa man matanggap na mas pinili mo si Johan kaysa sa akin, pero handa akong suportahan ang anumang nais mo. Final na wika ni Benj bago masuyong sa kaibigan. Thank you, Benj. Masayang wika niya bago inilahad ang mga kamay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Benj bago lumapit sa dalaga at walang imik na niyakap ito. Pagkuhay, agad din itong kumawala at tinignan ang tiyan ng dalaga na hindi pa naman ganun kalaki. Maliit lang kasi ang tiyan nito. Hey kiddo, paglabas mo dyan, huwag mong gagayahin ang mami mo. Sapat ng nag-iisang Sky na sakit sa ulo ng daddy mo. Biro ni Benj, bagamat nakangiti naman. Grabe ka sa akin ha? Hingos niya, bagamat nakangiti naman. Nag-alala lang ako para sa future husband mo. Ayaw ko magdagdagan ang stress niya. Biro pa niya na nakangiti pa rin. Nakangiting pinagmasdan na lamang ni Sky ang kaibigan na halatang tuwang-tuwa na asarin siya. Lumipas ang 2 linggo, isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Johan matapos pagmasdan ang ginawa niyang budget plan. Balak na kasi niyang alokin ang dalaga ng kasal. Matagal na rin naman sila. Wala naman sigurong masama kung gugustuhin niya makasama na ito habang buhay. At dahil abala ang isip niya sa mga bagay-bagay, hindi niya namalayan ang paglapit ni Sky na matamang pinagmasdan ang ginagawa niya kanina. Ilang sandali lang ang lumipas. Niyakap siya nito mula sa likuran. You're planning to marry me na ha? Wika pa ng dalaga. Kanina ka pa ba? Usisa niya natapos umikot upang harapin ang nobya. Hindi naman. Ang lalim sobra ng iniisip mo kaya hindi mo namalayan ang paglapit ko sa'yo. Saad pa ni Sky. Iniisip ko lang yung magiging budget para sa kasal natin. Sagot niya bago niyakap ng mahigpit ang nobya. Habi, hindi naman natin kailangan magpakasal ng bongga. Sapat na sa akin yung simpleng kasal. Yung may kasulatan na habang buhay ka nang matatali sa akin. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Sagot ni Sky na kangiti. Pero wifey, hindi ko kailangan ang magarbong kasalan gaya ng kasal ng parents ko o kamag-anak ko.
Sapat na sa akin na may kasulatan na nakatali na tayo sa isa't isa. Kahit nga tayong dalawa lang yung nandun, okay lang, as long as we're together. Mahinahong wika ni Sky na puno ng katotohanan. Wifey, hindi mo kailangan malungkot, Johan, dahil di mo maibigay ang mga luxury things sa nakasanayan ko, ang buhay na marangya. Honestly, mula nang dumating ka sa buhay ko, mula nang pinapasok kita, tinanggap ko na ang magiging kapalaran ko, kasama ka. Hindi naman sa kayamanan matatagpuan ang saya, kundi sa 2 taong nagmamahalan at may kontentuhan sa buhay. Hayag ni Sky sa binata. Pasensya na kung hindi ako kasing yaman ng pamilya mo. Pasensya na kung ito lang ang buhay na kaya kong ibigay sa'yo. At thank you kasi sa kabila ng mga kakulangan ko, ako pa rin ang pinili mo. Samantalang mas worth it sila na piliin. Habi, ikaw ang pinili ko kasi mas worth it ka na mahalin kaysa sa kanila. Ano naman ngayon kung wala kang pera? Kung simpleng buhay lang ang kaya mong ibigay sa akin, hindi naman nila kayang tumbasan ang kasiyahang hatid mo sa buhay ko. Kayong dalawa na magiging anak natin. Johan, ang gusto ko lang ngayon, huwag mong tignan ang sarili mo ng mababa kasi meron kang katangian na hindi kayang tumbasan o higitan ni Numan. Mahabang paliwanag niya sa nobyo na matamang nakatitig lang sa kanya at tila di makapaniwala sa mga narinig mula sa kanya. Tila na blanko ang isipan ni Johan matapos marinig ang sinabi ni Sky. Buntis ito at magiging tatay na siya. Magkakaroon na sila ng anak. Wifey? Sambit niya na tila hindi pa rin makapaniwala. Next week ko pa sanang balak sabihin to, pero sa tingin ko, mas maganda na ngayon mo malaman para yung gagamitin natin sa magarbong kasal na yan, maihanda natin para sa magiging first baby natin. Nakangiting paglilinaw ni Sky sa binata. Hindi ako makapaniwalang magiging tatay na ako, na magkakaroon na tayo ng supling. Pero ang saya ko kasi finally, magiging ama na ako. Hayag niya na di maitatago ang saya sa mga mata. Hindi matatawaran ang mga ngiti ni Johan na mga sandaling iyon habang yakap ang kasintahan. Nasa mga mata ang labis na kasiyahan. Sandali, maghahanda ako bilang first celebration natin sa pag-welcome kay baby. Masayang wika ni Johan matapos halikan sa pisngi ang nobya. Sandali! Natatawang awat ni Sky sa binata na walang mapaglalagyan ng labis na kasiyahan. Hindi natin kailangan mag-celebrate. Napakaaga pa. Mas magandang mag-celebrate kapag malapit na natin siyang masilayan. Habi, kailangan nating i-budget ang pera natin hanggang sa lumabas na si baby. Hayag ni Sky sa binata. Wifey, may isa pang kailangan kang malaman about sa pamilya ko. Anya sa binata na pakunot noo. Sinabi ko na sa kanila ang tungkol sa magiging anak natin at sa kung anong meron tayo. At gaya ng inaasahan ko, they disowned me at naka-freeze lahat ng bank account ko. Malungkot na pag-amin ni Sky sa binata. I'm sorry. Ang tanging nasabi na lamang ng binata bago kinabig ang dalaga at niyakap ito ng mahigpit. Wala kang dapat ihingi ng sorry sa akin, Habi. Sadyang ayaw ko lang na mawala ka sa buhay naming dalawa na magiging anak natin. Mas kaya ko maghirap as long as we're together. Wika pa niya na nakangiti. Pangako, magsisikap ako upang maibigay sa inyong dalawa na magiging anak natin ang magandang buhay. I love you and thank you for choosing me, my soon-to-be wife. Bulong ni Johan sa dalaga. Pagguay, marahang dinampian ito ng halik sa pisngi bago bahagyang yumukod upang pantayan ang tiyan ng dalaga. Hey baby, it's me, your dad. Sobrang excited na si daddy na makita ka. At alam ko, ganun ka rin. Just take your time.
Hihintayin ka namin ni Mommy. Wika ng binata na nakangiti habang maingat na inanday ang kamay sa tiyan ni Sky. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Sky nang hagkan ng binata ang tiyan niya. Pagkuway, umayos ito ng tayo bago siya niyakap ng mahigpit. Sa paglipas ng araw at buwan, naging masaya at tahimik ang pagsasama nila Johan at Sky. Sa katunayan, parang wala na silang mahihiling pa sa buhay. Kontento na sila nakasama ang isa't isa na kapwa masaya sa simpleng buhay na pinili nila. Pero ang buhay, palaging may kaakibat na lungkot at pagsubok. Isang araw, habang nasa hospital si Sky para sa check-up niya, nang sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-cross ang landas nilang dalawa ng ex ni Johan. Kilala niya ang babae dahil minsan na itong naging dahilan ng pag-aaway nila ng binata. Tumingin pa sa umbok na tiyan niya ang babae. Nawaribay sinisipat siya. Hindi ko inasahan na magkikita tayo dito. Bati pa ng babae. Ako din naman, simpleng sagot niya sa babae na muling pinagmasdan ang tiyan niya. You're pregnant? Isang marahang pagtango ang naging sagot niya sa sinabi ng babae na bahagyang ngumiti sa kanya ng malungkot. Hindi ko inasahan na kayong dalawa ni Johan ang magkakatuluyan sa huli. He's a good man after all, bagay na minahal ko sa kanya. Lihim na pataas ang kilay ni Sky sa sinabi iyon ng babae. Kung bakit ba naman binanggit pa nito ang bagay na iyon, pakiramdam niya may gusto itong sabihin. Honestly, hindi ko pa rin matanggap na wala siyang nagawa para pigilan ako that time. Hindi ko matanggap na nagawa niya akong ipagpalit ng ganun kadali, kahit na sa aming dalawa ako ang nagkulang. Pagpapatuloy nito. Sa'yo na mismo nang galing. Sa inyong dalawa, ikaw ang nagkulang. Tigil ang inis ng wika niya sa babae. Iniwan ko siya dahil kinailangan kong gawin yun. Hindi lang kung ano man ang nangyari noon sa atin. Wala na yung kinalaman sa kasulukuyan. Matagal na tayong tapos, kaya huwag ka nang manggulo pa. Singit ni Johan. Hindi niya namalayan ang paglapit nito, kaya nagulat talaga siya nang bigla itong sumingit sa usapan nila. Marahang hinawakan ni Johan ang kamay ni Sky. Johan, tawag ng babae. Pakiusap lang, huwag mo na kaming guluhin pa. Tahimik na ang buhay namin nang wala ka, kaya sana maintindihan mo. Hiling pa ng binata bago inaya ang dalaga na walang nagawa kundi ang tahimik na sumama sa nobyo. Hanggang sa sakayan, tahimik lang siya, nakatingin kay Johan. Wifey? Tawag ng binata sa mahinahong tinig. Alam ko, hindi ko na dapat siya kinausap. Hindi ko rin naman inaasahan na magkikita kaming dalawa. Sagot ni Sky na mahinanakit. Wifey, hindi naman yun ang pinupunto ko. Ang totoo, natatakot ako na baka gaya ng dati, magawa mo na namang ipaubaya ako sa kanya at makipaghiwalay ka sa napakasimpleng dahilan kasi hindi mo kaya na makitang nahihirapan siya, which is parte ng pag-iinarte niya. Mahinahong pahayag ni Johan sa dalaga bago masing hinawakan ang kamay nito. Johan, marami nang dumaan na pagsubok sa buhay natin. Maraming pagkakataon na kamuntik na tayo maghiwalay. Maraming beses na sinukuan mo ko. At higit sa lahat, maraming pagkakataon na puro pasakit at iyak na lang ang naranasan natin. Pero ni minsan, hindi sumagis sa isip at puso ko napakawalan ka. Hayag ni Johan ng punong-puno ng damdamin. Alam ko, bagay na ipinagpapasalamat ko na kahit minsan hindi mo ko sinukuan. Sagot niya sa binata bago masuyong lumapit at niyakap ito. I love you, wifey. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay ko. Sa'yo ko naramdaman ang muling maging masaya sa kabila ng mga sakit na pinagdaanan natin. Ang dami mo nang isinuko ng dahil sa akin.
ang daming mga bagay na tinalikuran mo para lang mabuo tayong tatlo na magiging anak natin. Madamdaming wika ni Johan. Walang mapagsidla ng saya ang puso niya ng mga sandaling iyon. Para sa binata, si Sky ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Regalo na patuloy niyang iingatan hanggang sa kahuli-huling ang hininga niya. Isang matamis na ngiti lang ang sumilay sa mga labi ni Sky. Masaya ang puso niya dahil sa mga narinig mula sa nobyo. Pagdating nila sa tinutuluyang apartment, nagulat pa ang magkasintahan nang maabutan roon ang ina ng dalaga na tila ba hinihintay ang pagdating nila. "Ma'am?" Agad na tawag ni Sky sa ina nang ngumiti sa kanya ng bahagya. Pagkuhay, tumingin ito kay Johan. Isang marahang pagyuko ng ulo ang ginawa ni Johan. Bagamat nakangiti na siya naman tinanguhan ng ina ni Sky. "Narito ako para makausap si Johan," anang ginang sa mababang tinig. "Mom, huwag ka mag-alala. Hindi ako gagawa ng isang bagay na ikakagalit mo sa akin. Saad pa nito." "It's okay, wifey," wika ni Johan bago ngumiti sa ginang. Minsan na niya itong nakausap at masasabi niyang mabuting itong tao. Ni minsan, hindi siya nito pinagsalita ng hindi maganda. Siguro, kaya siya nito gustong makausap dahil nag-alala ito sa anak. Wala naman sigurong ina na magagawang tiisin ang kanyang anak. Matapos matiyak na nakapasok sa loob ng kwarto ang kasintahan, inaya naman niya ang ina nito sa maliit na biranda upang doon sila makapag-usap ng maayos. "Alam ko nagtataka ka kung bakit ako narito. 3 buwan na rin mula nang mawalay sa tabi namin si Sky. She's our baby. Our unika iha." Panimula pa nito na bahagyang nalungkot ang mukha, kasabay ng pagdaloy ng mainit na likido mula sa kanyang mga mata. "Mom?" "It's okay, Johan." Awat pa nito. "Naiiyak lang kasi ako. Hindi ko inasahan na darating ang araw na to na yung prinsesa namin kaya nang gumawa ng pasya. Kaya nang tumayo sa sarili niyang mga paa na magkakaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Honestly, hindi pa ako handa sa bagong buhay na pinili niya. Masakit para sa akin, pero may bahagi ng puso ko ang nagagayak dahil finally natuto na rin siya magpasya ng para sa sarili niya. At alam ko na kung bakit." Hayag nito na muli na namang naluha. "Pasensya na po," tanging nasabi na lamang ni Johan. "Nalaman ko na araw-araw kang pumupunta sa opisina para dalhan ng almusal ang asawa ko at nagpapadala ka ng flowers sa bahay para lang suyuin ako. Di minsan, hindi mo kami kinalimutan ng mga magulang ni Sky. Di minsan, hindi ka nagtanim ng galit sa amin." Umiiyak pang dugtong nito. "Yun na lang po ang tanging magagawa ko para mapatunayan sa inyo nang hindi ko susukuan ang anak nyo, na ipanatag nyo ang kalooban nyo dahil hindi ko sasaktan ang pinakamamahal nyong prinsesa. Hindi ko man kayang higitan ang pagmamahal nyo kay Sky bilang mga magulang niya, pero handa kong gawin ang lahat. Mapasaya lang siya. At alam ko na tanging kayo ang kaligayahan niya, na magawa niyo siyang patawarin sa pinili niyang landas kung saan kasama ako." Sagot pa ng binata sa mababang tinig. "Johan, Ma'am, mahal na mahal po kayo ng anak niyo. Honestly, kapag nakikita ko kung gaano kasaya si Sky, nakasama kayo, may bahagi ng puso ko ang kumikirot. Naisip ko, ang pagmamahal niyo sa kanya ay walang katumbas na anong pang salapi. Pagmamahal ng isang magulang, ni minsan hindi ko naranasan, na ni minsan hindi ko nadama." Kwento niya. "Pero may mga tao sa mundong to, gaya ko na lumaking malayo sa mga magulang, nasalat sa pagmamahal ng isang ina o ama. Ang tanging naging sandalan lang namin, ang mga sarili namin.
kung paano magpapatuloy sa buhay, kung paano lalaban sa mundong puno ng pagsubok sa bawat araw. Pigil ang sarili na umiyak sa harapan ng ginang ng wika ni Johan. Lumaki ako na hindi ko kasama ang mga magulang ko. Dugtong pa niya bago malungkot na ngumiti. Sa halip na sagutin ang sinabi ni Johan, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng ginang. Pagkuway, maingat na lumapit dito at niyakap ang binatang sa una, nagulat dahil sa ginawa niya. It's okay. Mula ngayon, kakampi mo na ako. Kami ng anak ko. Saad pa nito, bago bahagyang tinapik-tapik ang likod ng binata. Dahil sa ginawang iyon ng ginang, naantig ang puso ni Johan, kasabay ng pagdaloy ng mga luha sa mga mata niya na kanina pa niya pinipigilang huwag pumatak. Ganito pala ang pakiramdam ng yakap ng isang ina. Yung parabang lahat ng bigat at sakit na nararamdaman niya gumagaan. Dahil sa damdaming iyon, hindi niya napigilan ang sariling emosyon na umiyak sa kandungan ng ina ng kasintahan. Nagmistula siyang paslit na umiiyak sa mga bisig nito. It's okay, Johan. Pag-aalo pa nito sa binata na patuloy pa rin sa pag-iyak. Ilang minuto din ang tinagal bago nagawang makalma ni Johan ang sarili. Sa pagkakataong iyon, panatag na ang loob niya. Nagawa na niyang iiyak ang sakit at bigat na nararamdaman niya sa loob ng mahabang panahon. Matapos makapag-usap nila Johan at ang ina niya, minabuti ni Sky na ihatid ang ina sa labas ng bahay na tinutuluyan nila. Saka naman bumalik sa loob si Sky upang makausap ang nobyo. Inabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama nila habang nakatingin sa picture frame nilang dalawa. May problema ba? Tanong niya na may pagtataka. Isang marahang pag-iling na lamang ang naging tugon ni Johan bago inaya ang dalaga na maupo sa tabi niya. Pagkaupo niya sa tabi ni Johan, agad nitong hinawakan ang kamay niya. Marahang pinisil iyon bago masoy ngumiti sa kanya. Wifey, ni minsan ba, wala ka bang pinagsisihan sa buong buhay mo? Hindi ka ba nakaramdam ng galit sa isang tao na naging dahilan upang lumayo kayo sa isa't isa? Isang marahang paghugot ng hininga ang naging kasagutan ni Sky bago muling sinulyapan ang nobyo at nagwika. Marami akong pinagsisihan sa buhay ko. Mga maling desisyon na nagawa ko dati, pero hindi ko rin maikakaila na dahil sa mga bagay na iyon, naging mas matatag ako. Mas nakilala ko ang sarili ko. Minsan kailangan natin subukan upang masukat ang ating kakayahan kung hanggang saan ang kaya nating gawin. Sagot ni Sky. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Johan bago pinagmasdan ang kasintahan. Ikaw, pinagsisihan mo ba kung anong meron tayo ngayon? Usisa ni Sky na may pagtataka, bagamat lihim na saktan sa isipang yon. No, at kahit kailan, hindi ko pinagsisihan ang kung anong meron tayo ngayon. Ang magiging anak natin, ang pinakamagandang pagkakamali na gawa ko sa tanang buhay ko. Nang dahil sa kanya, pinagtitibay niya ang samahan natin. Pilit nating nilalabanan ang malupit na hamon ng kapalaran. Sagot ni Johan. Kung meron man akong pinagsisihan, yun ang paglayo ko sa mga magulang ko. Ako mismo ang naglagay ng malawak at mataas na pader sa pagitan namin. Hayag ni Johan ng punong-puno ng pagsisisi. Isang masuyong paghaplos sa balikat niya ang ginawa ni Sky bago ngumiti. We can visit them. Wika ni Sky sa binata. It's not too late to apologize, to admit your mistake. Alam ko na sabik na rin silang makita ka. Nakangiti pa niyang wika sa binata na bahagyang ngumiti sa kanya, ngunit may malungkot sa mga mata nito. Johan, about my parents, wika pa ni Johan na tila bahanda ng magkwento ng tungkol sa nakaraan niya. Napakunot noon naman si Sky sa sinabing iyon ni Johan. Ni minsan,
Hindi ito nagkwento tungkol sa mga magulang nito. Madalas pa nga iniiwasan nito na mapag-usapan ang mga magulang. Alam ko na, it's too late to tell you the... Muling natigil ang sasabihin niya nang tumunog ang cellphone ni Sky. Si Benj, tumatawag. Pagbibigay alam ng dalaga matapos tignan kung sino ang caller niya. Isang marahang pagtango ang naging tugon ni Johan. Pagkuway, agad na sinagot ng dalaga ang tawag. Bakit napatawag ka, Benj? Agad yang tanong mula sa kabilang linya. Sky, listen to me first. Kasama mo ngayon si Johan, hindi ba? May kailangan kang malaman tungkol sa pagkatao niya. Takang sinulya pa ni Sky ang binatang inosenteng nakatingin sa kanya. Na mga sandaling iyon, may kaba at takot sa puso niya. Isa siyang heiress ng Liz Corporation. Bunsong anak ng mortal ng kaaway ng mga magulang natin sa negosyo. Pagbibigay alam ni Benj. Imposible ang sinasabi mo, Benj. Hindi magagawang... Sagot niya habang nakatingin kay Johan. Aaminin niya na mga sandaling iyon, naghihina siya sa mga narinig mula sa kaibigan. Posibleng si Johan ang tinutukoy ng daddy niya noon na bunsong anak ng mga Lee, na siyang pinakamalupit na magkakapatid na siyang walang puso sa mga Lee, nagmamana sa ama nito. Malupit na pinuno at tagapagmana. May problema ba? Takang tanong ni Johan sa dalaga. Paano siya nagpadala sa inosenteng mukha nito? Paano siya napaniwala ni Johan? Hello, Sky. Malapit na ako dyan. Tinig ni Benj mula sa kabilang linya. Nanghihinang ibinaba niya ang phone habang malungkot na nakatingin kay Johan. Paano siya nagawang paniwalain ng binata sa mga kasunungalingan nito? Lahat ba ng ginawa nito? Puro pagpapanggap lang? May problema ba? Ulit ni Johan sa tanong bago aktong lalapit sa nobya. Ngunit agad din siyang napatigil sa paghakbang na makita ang takot at pangamba sa mukha nito. Baka sa mukha ni Sky ang takot at pangamba habang nakatingin sa binata na natigil sa paghakbang. Johan, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka ba talaga? Lakas ng loob ng tanong ng dalaga habang umaatras sa binata na natigil sa tanong niya. Isang malungkot na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Johan na tila ba lahat ng bigat at alalahanin niya pinakawalan. 3 taon ang lumipas, nakalimutan niya ang sariling buhay. 3 taon ang lumipas nang tuluyan siyang baguhin ng pag-ibig. Unang beses, nakita niya si Sky na nasa bingit ng kamatayan. Unang beses, natitigan niya ang mga mata nito. Unang beses na nagdapo ang mga palad nila sa isa't isa. Nung sandaling matitigan niya ang mga mata ng dalaga, may kung anong kaibuturan ng puso niya ang hinalukay nito. Ang malamig niyang puso muling nag-init at nakaramdam ng pagmamahal. Mula nun, nagpasya siyang itago ang pagkatao niya. Kinalimutan ang nakagisnang buhay, lalo nung malaman niyang anak ng mortal na kaaway ng daddy niya ang ama ni Sky. Tinalikuran ng binata ang sariling pamilya para sundin ang sigaw ng puso niya. Alam niyang darating ang araw malalaman ni Sky ang totoo, ang pinakatatagong lihim niya, pero hindi niya inasahan na mapapaaga nitong malalaman ang lahat. Isa ka bang kaaway? Lahat ba to? Pagpapanggap lang para sa'yo? Ang galit na tanong ni Sky. Sabihin mo sa'kin, totoo bang ikaw ang bunsong anak ng mga Lee? Ang taong naging dahilan kung bakit muntik na akong mahulog sa bangin. Ang taong naging dahilan kung bakit namatay ang yaya ko. Galit niyang pasigaw na tanong sa binata. Marahang pagtango na lamang ang naging sagot ni Johan sa sinabi iyon ni Sky. Tama naman talaga ito. Siya ang dahilan kung bakit muntik na itong mahulog sa bangin. Kung bakit namatay ang yaya niya. Lahat ng to, pagpapanggap lang para sa'yo? Yung magiging anak natin, ginamit mo lang ba siya?
para parusahan ang pamilya ko ng ganito? Asik ng dalaga, nakababakasan ng disappointment sa mga mata. Bago pa makasagot si Johan, agad na bumukas ang pinto ng kwarto nila at pumasok si Benj na tila ba hinihingal pa. Agad nitong hinila si Sky patago sa likod niya. Johan, galit na wika ni Benj. Dalhin mo muna si Sky sa mga magulang niya. May kailangan lang akong tapusin. Wika ni Johan sa halip na pansinin ang galit ni Benj. Huwag mo akong utusan dahil gagawin ko talaga yun. Sigaw pa ni Benj. Ikaw, sinabi ko na sa'yo na. Let's go, Benj. Aya ni Sky sa binata. Mauna ka na sa kotse. Kakausapin ko lang si Johan. Utos ni Benj na hindi inaalis ang tingin sa binata. Samantalang, malungkot na sinundan ng tingin ni Johan ang nobya na tinalikuran siya. Nang matiyak na kalayo na ang dalaga, saka lang niyang hinarap si Johan. So, ikaw nga yun, yung lalaking naging dahilan ng kamuntik ng ikamatay ni Sky. Galit na tanong ni Benj. Tama ka, pag-amin niya. Pero bakit? Bakit niligtas mo pa rin siya ng araw na yon? Anong dahilan mo? Parte ba to ng plano niyo? Takang napatitig siya kay Benj. Ang buong akala niya, walang nakakita sa kanya nung araw na iligtas niya si Sky mula sa bingid ng kamatayan. Hindi alam ni Sky na ikaw ang lalaking yun at wala siyang ideya na isa kang kalaban. Para sa kanya, isa kang mabuting tao at tagapagligtas niya. Pagbibigay alam ni Benj. Tinanong mo ko kung bakit niligtas ko siya ng araw na yon, gayong ako ang dahilan ng kamutik na niyang ikamatay. Hindi ko siya niligtas dahil naawa ko sa kanya. Wala akong puso pagdating sa mga kalaban. Pero nung makita siyang umiiyak at nagmamakaawa, nung makita ko siyang takot na mamatay, may kung ano sa puso ko ang nilulusaw ng mga titig niya. Dahil sa kanya, muling lumambot ang puso ko. Mula noon ninais kong talikuran ang buhay ko. Sinuway ko ang aking ama at nagpa siyang kalimutan sila bilang kabayaran sa pagsuway ko sa huling misyon ko. Yun ang patayin ang babaeng pinakamamahal ko. Johan, si Sky ang huling misyon ko para maging susunod na CEO ng Liz Corporation. Pero hindi ko nagawa, gaya ng mga kapatid ko, nang bigo na maging susunod na CEO ng kumpanya. Hayag ni Johan. Gusto mo akong makilala, hindi ba? Anong dahilan mo? At pinili mo makipaglapit kay Sky? Gusto ko siyang protektahan at tiyaking ligtas siya dahil nabigyo ako sa misyon ko. Natitiyak kong mag-uutos si Dad upang tapusin ang buhay niya. Hayag ni Johan. Kung ganon, nanganganib pa rin ang buhay niya at wala ka man lang gagawin para tiyaking ligtas ang mag-ina mo? Meron. Ngayong alam na ni Sky ang totoo, natitiyak kong kikilos ang mga tauhan ni Daddy upang tapusin ang nasimulang misyon ko. At para maprotektahan ko ang mag-ina ko, kailangan kong bumalik sa amin at agawin kay Dad ang posisyon niya, pabagsakin siya at pabayarin sa mga kasalanan niya. Sagot ni Johan. Pero mapanganib ang iniisip mo. Kapag nalaman ng tatay mo ang tungkol sa binabalak mo, natitiyak kong hindi ka aabuti ng bukas. Alam ko, pero kung hindi ako kikilos, manganganib ang mag-ina ko. Kailangan kong bumalik doon para hingin ang tulong ng mga kapatid ko na mapabagsak ang ama namin. At habang wala ko sa tabi ng mag-ina ko, maari bang ikaw na muna ang mag-alaga sa kanang dalawa? At kung sakaling mabigo ako sa misyon ko, pwede bang gawin mo ang lahat upang matiyak ang kaligtasan nilang dalawa? Hiling niya, napigil ang sarili na maluha sa huling kahilingan niya. Kilala niya ang ama na malupit at walang awa. Gagawin nito ang lahat, maprotektahan lang ang sarili nitong dangal at kapangyarihan. Kung kapalaran niyang magbuwis ng buhay para sa mag-ina niya, nakahanda siyang harapin iyon ng buong buo. Matiyak lang ang kaligtasan ng mga ito. Johan, ang totoo, galit ako sa'yo dahil sa ginawa mong pagtatago ng katotohanan sa amin ni Sky. Pero naging magkaibigan tayo sa loob ng maikling panahon. May pinagsamahan tayo na nagpabago ng paniniwala ko. Asahan mong kakampi mo ako. Huwag ka mag-alala. Habang wala ka at inaayos ang lahat,
Titiyakin kong ligtas ang mag-ina mo. Pangako ni Benj. Salamat. Alam kong matatagalan ako sa pag-aayos ng lahat. Pero titiyakin kong makahanap ng pagkakataon para makita ang mag-ina ko. Dugtong pa niya bago malungkot na ngumiti. Johan, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong mauunawaan ni Sky ang lahat. Hindi ko hayaang masira ang relasyon niyo nang dahil sa hindi pagkakaunawaan ng mga magulang natin. I'll do my best to protect you both. Nakangiting wika ni Benj. Isang marahang pagtango ang naging tugon ni Johan kay Benj. Samantalang tahimik lamang si Sky hanggang sa makarating sila sa mansyon ng mga magulang niya na tila ba hinihintay ang pagdating niya. Naroon din ang kanyang ama at 2 kapatid na lalaki, ang mami niya na siyang unang yumakap sa kanya. Sinabi ko na sa iyo noon na hindi ka dapat makipagrelasyon sa kanya, pero hindi ka nakinig. Malamig na wika ng kanyang ama bago tumingin sa tiyan ng dalaga. Pero dahil sa magiging apo ko, tatanggapin kita muli sa bahay na to at walang sino man ang pwedeng bumanggit sa pangalan ng ama ng batang dinadala mo. Utos pa nito. Si Johan ang ama ng anak ko at walang kayong karapatan na sabihin sa akin ang bagay na yan. Ako ang magpapasya kung ipapakilala ko sa magiging anak namin kung sino talaga ang ama niya. Mariing sagot ni Sky sa ama. How dare you to talk to me like that? Marahas ng wika nito at napataas ng kamay upang sampalin ang dalaga, ngunit pumagitna na si Benj. Uncle, may hindi po kayo naiintindihan. Alam kong galit kayo sa buong angkan ng mga Lee, ngunit iba si Johan sa mga Lee, lalo na sa kanyang ama. Pagtatanggol ni Benj. Ang lalaking yun ang dahilan kung bakit kamuntik nang mawala si Sky sa amin. Siya ang dahilan kung bakit buhay na buhay ngayon si Sky. Naroon ako nung iniligtas ni Johan si Sky mula sa mga tauhan ng kanyang ama. Kung paano siya magbuwis ng buhay, mailigtas lang ang anak niyo sa bingit ng kamatayan. Pagpapatuloy ni Benj na binunyag ang buong katotohanan. Galit na patitig si Sky sa mga ito. Pagkuhay, nagpalipat-lipat ang tingin sa mga naroon. Ang tagal tinago ng mga ito sa kanya ang buong katotohanan. Si Johan ang lalaking nagligtas sa akin mula sa bingit ng kamatayan. Ang lalaking buwis buhay na iligtas ako. Siya ang lalaking yun? Ang di makapaniwalang tanong niya. Sky, panabay ng sambit ng mga ito. Alam niyo ang buong katotohanan. Pero ni isa sa inyo, walang man lang may nagsabi na ang lalaking matagal kong hinangaan, ang lalaking minahal ko at ama ng anak ko. Patuloy pa ng dalaga. Dahil anak siya ng kalaban, kaya minarapat namin na siyang dahilan kung bakit buhay pa akong hanggang ngayon. Alam niyong isang Lee ang nagligtas sa akin, pero ni isa sa inyo walang may nagtangkang sabihin sa akin ang totoo. Inis niyang wika, bago padabog na tinalikuran ang mga ito. Sky, tawag ni Benj, bago sinundan ang dalagang nagtuloy sa silid nito. Malungkot na upo si Sky sa gilid ng kama niya. Litong-lito siya ng mga sandaling iyon dahil sa mga natuklasan. Yung lalaking nagligtas sa kanya at buwis buhay na hinarap ang kamatayan para lang mailigtas siya, ang ama ng anak niya. At ngayon, tinalikuran niya si Johan dahil sa mga natuklasan nang hindi man lang niya inalam ang totoo. Si Johan, panimula ni Benj. May kailangan siyang tapusin para muling mabuo ang pamilya niyo. Handa siyang harapin ang kamatayan, matiyak lang ang kaligtasan niyo mag-ina. Sky, umaasa ako na sa muling pagbabalik niya, wala nang balakid pa sa mga buhay niyo nang sa ganun magawa niyo mabuo ang pamilya niyo. Paglalahad ni Benj ng katotohanan. Sinabi sa iyo ni Johan ang gusto niyang ayusin ang samahan ng 2 pamilya. Kahit napaka-imposible na mangyari yon. Hanggat nabubuhay ang daddy niya, malabong magkaayos ang 2 pamilya na matagal ng mortal na magkaaway. Ganun na ba kasama ang ama nila Johan? Ganong tao ba talaga siya?
Usisa niya na may pagtataka. Wala siyang puso. Siya ang pinakamalupit naging pinuno ng mga Lee. Kung gaano siya kasamang tao, ganun naman kabuting tao ang ina nila Johan. Kwento ni Benj. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit mabuting tao si Johan. Anya na hindi napigil ang sarili niya maluha. Hindi ka ba magtatanong kung bakit naging mortal na magkaribal ang parents mo at ang parents ni Johan? Tanong ni Benj. Bata pa lang ako, madalas ko nang marinig na malaki ang kasalanan ng mga Lee sa pamilya namin. At mula noon, halos isumpa nila ang isa't isa. Sagot ni Sky sa kaibigan. Tama ka. Ang alam ko, dahil sa isang babae, sa kapatid ng daddy mo nagsimula ang lahat. Mula nung mangyari ang pangahalay ni Mr. Lee sa kapatid ng daddy mo at piliing magpakamatay ni tita. Dahil doon, nagdagdagan ang sigalot ng pamilya hanggang sa itinuring nilang mortal na kaaway ang isa't isa. Saglit na tigilan si Sky sa sinabi iyon ni Benj. Minsan na niyang narinig ang kwentong yon pero hindi niya sukat akalain na magagawa iyon ng pamilyang Lee kahit na madalas sabihin sa kanya ng pamilya na nalikas na masama ang mga Lee. Samantalang tahimik lamang si Johan na nakatayo sa tapat ng cabinet ng daddy niya na sinadya pa niyang puntahan ang opisina room nito. Nang maramdaman niyang bumukas ang pinto, saglit niyang nilingon iyon kung saan namataan niya ang ama. Gaya ng dati, seryoso ang mukha nito. Hindi ko inasahan na rito ka matapos mo kaming tinalikuran ng sarili mong pamilya. Wika pa nito na kasywal na tinig. Hindi ko rin inasahan na magagawa niyo yun. Sinabi niyo sa pamilyang Locsin ang tungkol sa pagkatao ko. Ngayong alam na nila kung sino ba talaga ako at pwede nila akong patayin anumang oras na naisin nila. Ikaw ang dahilan kung bakit wala akong kalayaan ngayon na mamuhay bilang ako. Sagot niya sa ama. Binalaan na kita noon na hindi magandang nagpapadala sa pag-ibig pero hindi ka nakinig. Panganib lang ang hatid nila gaya ng ginawa sa akin ng pamilya nila. Wika nito na pakuyom ng kamao. Takang napatitig si Johan sa ama. Ni minsan, hindi niya natanong kung ano ang pinagmula ng pinag-aawayan ng mga Lee at Locsin. Masyadong malihim ang daddy nila, bagay na ipinagtataka niya. Ni minsan, hindi mo binanggit sa amin ang punot dulo ng pagtatalo ng mga Lee at Locsin. Wika pa niya sa ama na napatiimbagang. Hindi ka dapat magtiwala sa kahit na sino, kahit na babaeng minahal mo pa. Dahil darating ang araw, sila mismo ang magdadala sa iyo sa panganib. Nang dahil kay Tina, nasira ang buhay ko. Naging masama akong tao sa kagustuhan ko makaganti sa kanila. Johan, ikaw ang pinakapaborito kong anak sa inyong tatlo. Ikaw ang naging masunurin sa akin mula pa lang noon. Bagamat binugo mo ako nang dahil sa babaeng yun. Hayag nito. Kung ano man ang nangyari sa inyong dalawa ni Tina, malabo mangyari yun sa aming dalawa ni Sky. Magkakaanak na kaming dalawa, kaya sana maintindihan nyo. Johan, hindi mo naintindihan. Nang dahil sa pamilyang Locsin, nasira ng tuluyan ang buhay ko. Pinagbintangan nila sa bagay na hindi ko naman ginawa. Ni minsan, hindi pumasok sa isip ko ang halayin ang babaeng pinakamamahal ko. Binaliktad nila ang sitwasyon. Namatay si Tina nang hindi man lang nalilinis ang pangalan ko. Mula nun, tinanim ko sa isip ko na kahit kailan hindi na ako magtitiwala sa kahit na sino at mortal na kaaway ng mga Lee ang Locsin. Sagot nito, nakababakasan ng hinanakit. Daddy, huwag mong sisihin ang pamilya nila. Oo, sabihin natin nagkamali sila nang akusahan kanila sa salang di mo naman ginawa. Pero nasayo pa rin ang pagpapasya kung paano mo linisin ang pangalan mo na dinungisan nila. Pero sa halip na itama yun, pinatunayan mo lang na masama kang tao nung piliin mo kalabanin sila. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang tunay na nangyari, kung ano ang katotohanan sa likod ng sigalot sa pamilya ng mga Lee at Locsin. Wika ni Johan na napapailing. Johan, ang tanging gusto ko lang matapos na to at linisin ang pangalan natin sa mga mata ng mga tao.
Daddy, ikaw lang ang tangi makakagawa ng bagay na yon. Alam ko na hanggang ngayon, lubos niyo pa rin dinaramdam ang ginawa nilang paninira sa pamilya natin. Wika ng binata. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Nang dahil sa pamilyang yun nasira ang... Alam ko, paulit-ulit yung sinasabi na ang mga luksin ang dahilan kung bakit nasira ang buhay niyo. Pero hanggang kailan manatili ang hidwaan ng dalawang pamilyang to? Magkakaanak na kaming dalawa ni Sky. Pero hanggang ngayon, magulo pa rin ang sitwasyon sa bawat pamilya. Mortal pa rin na magkaaway ang turingan niyo. Paano ko sasabihin sa magiging anak namin na hindi magkasundo ang mga grandparents niya? Paano kung ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng to? Daddy, alam kong kalabisan na ang hiling ko sa inyo. Pero pakiusap, para sa anak ko, sa mag-ina ko, at sa magiging unang apo niyo. Itigil yun na ang anumang hidwaan ng dalawang pamilyang to. Pakiusap ni Johan na hindi napigil ang sarili na maluha sa harapan ng ama. Hindi yun ganun kadali, Johan. Sa tindi ng pinagdadaanan ko sa pamilyang yun, hindi ko sila magagawang patawarin. Kahit na ikamatay ko pa, binalaan kita noon na itigil mo niyang kahibangan mo. Pero hindi ka nakinig sa akin. Mariing wika pa nito sa anak bago ito muling tanilikuran. Mukhang wala na ngang magagawa pa si Johan upang baguhin ang pasya ng kanyang ama. Sa ngayon, ang kailangan niyang gawin, ayusin ang anumang gusot sa kanilang dalawa ni Sky. Hindi siya papayag na lumaki ang anak nila na hindi sila maayos at magkasama. Alam niyang hanggang ngayon masama pa rin ang loob ni Sky sa kanya. Palabas na siya ng bahay nila, sakay ng motor nang harangin siya ng mga tauhan ng kanyang ama. Umalis kayo dyan. Mariing utos niya. Ang utos ni Master, huwag kayong hayaang umalis ng bahay na to. Para rin sa kaligtasan nyo. Sagot ng isang bodyguard. Umalis kayo dyan kung ayaw nyo masaktan. Hindi ako magdadalawang isip na saktan kayo. Marahas yang utos, ngunit tinutukan lang siya ng baril ng mga ito. Pasensya na, young master. Ang utos sa amin, huwag kayong paalisin ng mansyon. Sagot pa nito. Kung ganon, wala na akong magagawa pa, kundi ang labanan kayo. Wika niya sa mga ito bago bumaba ng motor. Aktong makikipaglaban na siya nang dumating ang nakakatanda niyang kapatid. Tama na yan, awat pa nito habang may hawak na alak sa mga kamay. Kuya, tawag niya. Kung makakabuti ang gagawin mo ngayon, hahayaan kitang umalis. At ako na ang mananagot kay Daddy. Pero ipangako mo sa akin na gagawin mo ang lahat upang manumbalik ang dating samahan ng dalawang pamilya. Johan, umaasa ko na maayos mo to para sa katahimikan at kapayapaan ng dalawang pamilyang matagal na nagkaroon ng alitan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hayag pa nito. Salamat kuya. Umasa ka na gagawin ko ang lahat upang manumbalik ang dating samahan ng mga Lee at Tuksin. Nakangiti pa niyang sagot na siyang tinanguhan naman nito. Dahil sa labis na kasiyahan, masayang lumapit siya sa kapatid at niyakap ito bilang pasasalamat. Matapos basahin ang storybook na kanina pahawak ni Sky, agad niya iyon inilapag at masayang hinimas ang tiyan. Miss mo na ba si Daddy, baby? Tanong pa niya. Si Mami din. Sobrang miss na niya si Daddy. Kwento niya. Anak, darating ang araw na mabubuo ulit tayo, na magiging masaya tayo. Sa ngayon, may kailangan gawin si Daddy para matapos na yung gulo sa mga lolo mo na ang kikitid ng utak. Kwento pa niya na mahimig na lungkot ang mga tinig. Dati kasi, sa tuwing matutulog sila, si Johan ang palaging nagbabasa ng storybook para sa anak nila. Gabi-gabi nito iyon kung gawin. Saglit siyang napahinto sa paghimas ng tiyan na makarinig ng katok mula sa may pinto. Ilang sandali lang ang lumipas, pumasok doon ang kanyang ina at nakakabatang kapatid.
May dala ang mga itong paper bag. "Ma'am, bunso," tawag pa niya bago inayos ang pagkakaupo. "Hindi ka kumain kanina kasi ayaw mo ng pagkain," panimula pa ng ina nila sa mababang tinig. "Dumaan si Johan pero hindi siya nagpakita sa inyong ama. Binigay niya to. Sabi niya, paborito mo daw ang mga ito mula nung nagdalang tao ka." "Bakit di man siya nagpakita sa akin?" Malungkot yang tanong sa ina. "Ang sabi niya, marami pa siyang kailangan ayusin para muling mabuo ang pamilya niyo. Sabi niya, konting tiis na lang, matatapos din ang lahat." Anang Ginang na nakangiti. "Oo nga pala ate, may request kami ni Mami. Sa pamilya natin, ikaw lang ang may access sa kwarto ni Tita Tina. May kailangan kaming hanapin doon na makakatulong para maayos ang matagalang hindi pagkakaunawaan ng dalawang pamilya." "What do you mean?" Kunot noong usisa niya sa mga ito. "Alam nating lahat na nagsimula ang sigalot sa pagitan ng dalawang pamilya nang dahil kay Tita Tina nyo, dahil sa akusasyon ng pangahalay sa ama ni Johan. At para matapos ang gulong to, kailangan natin matuklasan kung ano ba talaga ang totoo. Sa pagkakaalala ko, sobrang mahal ni Leo si Tina na naging dahilan kung bakit naging matatag ang sama ng dalawang pamilya noon. Hanggang isang araw, bigla na lang nagkagulo na siyang sumira sa samahan ng dalawang pamilya." Kwento pa ng Ginang. "Kung ganon, posibleng may isa sa kanila ang nagsisinungaling." Wika ni Sky na napapaisip. "Kaya nga, at isa pa, 2 buwan na lang, magsisilang ka na ng sanggol. Gusto ko bago mangyari ang araw na yon, maging maayos na ang pamilya natin at pamilya ni Johan nang sa ganon, muling na ibalik ang kapayapaan ng dalawang pamilya." Saad pa ng Ginang. "Oo nga naman ate, at isa pa, nakakasawa na rin mabuhay ng walang kalayaan dahil anumang oras pwedeng manganib ang buhay natin kapag nagkasalubong ang mga li at luksin. Gusto ko na rin ng kalayaan." Ayon pa ng bunso nila. Ang buong akala ni Sky, sa pamilya nila siya lang ang naghahangad ng kalayaan. Pero hindi pala, lahat sila nais ng kalayaan at mapayapang buhay. Sana magtagumpay si Johan na mahanap ang susi upang manumbalik ang dating samahan ng dalawang pamilya na buhay ng matagal ng may hidwaan. Pero paano nga ba niya matutulungan ang binata? Lumipas ang ilang araw pero wala pa rin silang mahanap na ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan ang ama ni Johan. Hanggang isang araw sa loob ng office room ng ama ni Sky kung saan may nakitang suicide note si Sky na noon nakaipit sa blue book. Natagpuan niya sa desk ng dad niya na mukhang nakalimutan nitong itago. Nanginginig ang buong kalamnan niya sa nabasa mula sa notes na iniwan ng kanyang tiyahin. "Sky!" Gulat na sambit ng kanyang ama mula sa may pinto. Nakatingin ito sa hawak niyang notes. "Alam niyo ang totoo mula pa lang nun? Pero bakit? Bakit mas pinili niyong itago at isipin ng lahat na masamang tao ang daddy ni Johan?" Ang di makapaniwalang tanong niya sa ama matapos basahin ang suicide notes. "Ginawa ko yun to protect our family at protektahan ang reputasyon natin." Sagot nito na bahagyang napailing. "Kahit na mali? Daddy, nasa kamay niyo na mismo ang kasagutan sa hidwaan ng dalawang pamilya. Pero bakit mas pinili niyong itago kaysa ang itama? Walang kinalaman ang daddy ni Johan sa nangyari noon. Inosente siya. Na ginawa lang yun ni Tita Tina nang sa ganun mamuhi si Mr. Lee. Dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Hindi niya maamin sa lahat na nagdadalang tao siya. At iba ang ama. Hindi si Mr. Lee na sarili niyang nobyo." "Sky, may mga bagay na kailangan itago para maprotektahan ang sarili nating kapakanan. Kapag nalaman niyang lahat ang ginawa ng tita mo, natitiyak kong masisira ang reputasyon ng pamilya natin. Tuluyang babagsak ang..." "Kaya you choose pride and reputation over justice? Na siyang kailangan at mapapalaya sa hidwaan ng dalawang pamilya?" Ang di makapaniwalang tanong niya sa ama na bahagyang napailing.
Mahirap din para sa akin ang ginawa kong yun, pero kinailangan kong gawin para sa pamilya natin. Daddy, alam niyo kung gaano kalaki ang ginawa niyong pagkakamali ng piliin yung itago ang katotohanan kaysa ang itama ito. Ngayon, ako naman ang nakikiusap sa inyo. Gawin niyo kung ano ang tama para sa akin at sa magiging anak namin ni Johan, kahit para na lamang sa bata. Hiling niya sa ama na hindi napigil ang sarili niya maiyak. Alam ko, pag-amin nito sa mababang tinig. Just give me time to fix everything. Hiling pa nito. Mabilis na nag-drive si Johan patungo sa mansyon ng mga Luksin matapos niyang mabasa ang mensahe ni Benj na naroon daw ang kanyang ama kasama ang mga tauhan nito na sumugod doon. Bagay na ipinagtataka ng binata. Hindi ugali ng kanyang ama ang basta lamang sumugod na walang dahilan, kaya natitiyak niyang may mas malalim na dahilan ang lahat. Halos paliparin na ng binata ang sasakyan niya. Marating lamang ang mansyon ng mga Luksin. Hindi nagtagal, narating na rin niya ang mansyon ng mga ito, kung saan inabutan niyang nagkatutukan ng baril ang mga ito, habang nasa pagitan ng mga ito ang girlfriend niya na noon sapo ang umbok ng tiyan dahil sa pagbubuntis. Dod! Tawag ni Johan bago mabilis na lumapit sa mga ito. Agad niyang iniharang ang katawan sa nobya. Umalis ka dyan, Johan. Mariing utos ng ama ng binata. Hindi ako aalis hanggat hindi niyo binaba ang baril niyo. Mariing sagot niya habang nakaharang ang mga kamay na tila ba tinatago ang dalaga. Johan, sinabi kong umalis ka dyan. Muling sigaw ni Mr. Lee. Hindi ko gagawin ang utos niyo, Daddy. Ikamamatay ko muna bago niyo. Manahimik ka. Galit na sigaw ni Mr. Lee. Alam mo ba kung anong ginawa ng lalaking yan? Itinago niya sa ating lahat ang buong katotohanan. Mas pinili niya ang reputasyon nila kaysa ang itama ang pagkakamali ng pamilya nila. Sinira nila ang buhay ko. Galit na wika nito. Johan? Takot na tawag ni Sky sa binata. Pagguay, napahigpit ang hawak sa binata nang maramdaman ang pagkirot ng tiyan niya. Johan? Muling sambit niya. Okay ka lang ba? Takang tanong ng binata at hinarap ang dalagang nakahawak sa tiyan niya. Sa tingin ko, manganganak na ako. Pagbibigay alam niya sa binata na patingin sa mga naroon. Gaya ni Johan, tahimik na nakatingin lang ang mga ito sa kanya habang nasa mga mata ang pagtataka. Daddy, manganganak na si Sky. Kailangan nating pumunta sa hospital. Ngayon na. Baling niya sa ama. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Mr. Lee bago inutusan ang mga tauhan na ibaba ang baril. Kasunod nun, sama-sama silang nagtungo sa ospital kasama ang dalaga. At habang nasa delivery room, hindi maiwasan mag-iringan ng dalawa. Sana hindi magmana sa pamilya mo ang magiging apo ko. Wika pa ni Mr. Lee kay Mr. Luksin. At sana hindi rin magmana ang magiging apo ko sa iyo na dinadaan ang lahat sa dahas. Sagot pa nito. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit tumagal ang ganito ang hidwaan ng dalawang pamilya. Kung sana sinabi mo ng mas maaga, di sana hindi aabot sa ganito ang lahat. Paninisi ni Mr. Lee. Samantalang tahimik bagamat napapailing na lamang si Johan habang nakatingin sa dalawang lalaki na hanggang ngayon nagtatalo pa rin. Alam niyang sa bawat kaibuturan ng puso ng mga ito naroon ang isang mabuting tao. Marahil natabunan lang ng hidwaan ng nakaraan, ngunit umaasa pa rin siya na dumating yung araw na magkakaayos ang mga ito, gaya kung paano nila naayos ni Sky ang mga sigalot sa buhay nila sa kabila ng sitwasyon nila. Lumipas ang 2 araw. Lihim na pangiti si Sky nang makita na unti-unti na nagkakasundo ang mga magulang nila ni Johan mula nang dumating sa buhay nila ang sanggol. At ngayon, nagka-ideya na siya kung ano ang ipapangalan sa sanggol.
Alam ko na ipapangalan ko sa kanya, Johan. Nakangiting wika niya sa nobyo na masayang nakatingin sa dalawang lalaki na tuwang-tuwa habang nilalaro ang sanggol. Gusto kong tawagin natin siyang Irene Amber. Mula sa Greek name na Peace yung Irene at Amber cause she's our little precious. Nakangiting paliwanag ni Sky. Ang ganda ng pangalan niya. Bagay na bagay sa baby natin. Nakangiting sagot ni Johan. Pero galit pa rin ako sa'yo. Higos niya nang maalala ang ginawa ng binata. Wifey, ang di makapaniwalang sambit ni Johan sa dalaga na sumimangot. Hindi pa rin okay sa akin ang ginawa mo. Naiinis pa rin ako dahil kailangan mong kaming iwan ni Irene. Hingos ni Sky sa binata na sa huling umiti lang sa kanya. Muli na naman niyang nakita ang matamis nitong ngiti na siyang kinabaliwan niya, na siyang mas minahal niya dito. Ayan ka na naman eh. Kapag alam mong hindi ka mananalo sa akin, idadaan mo na lang sa ngiti. Kasi alam mong hindi ko magagawang tanggihan yung mga ngiti mo. Higos niya, bagamat masaya naman. I love you, wifey. Mula noon hanggang ngayon. At sa mga susunod pang araw, buwan o taon man yan. Thank you. Kasi sa kabila ng mga nangyari sa buhay natin, patuloy ka pa rin lumalaban para sa relasyon nating dalawa. Madamdaming wika ni Johan bago masuyong hinalikan ang noo ng dalaga na yumakap lang sa kanya sa huli bilang tugon sa sinabi niya. Lumipas ang 5 taon. Daddy! Look! Sigaw ni Irene mula sa loob ng kusina. Ilang sandali lang, lumabas ang bata na may dalang pagkain. Napapailing naman si Johan habang pinagmamasdan ang anak niya. Kasama nito sa kusina ang 2 lolo nito na mula nang isilang si Amber. Tila ayaw na mawalay pa sa tabi ng bata. Napapabayaan na nga ng mga ito ang pamamahala sa kumpanya ng dahil kay Irene. Mas nakatuon ang atensyon ng dalawa sa pag-aalaga sa apo ng mga ito. At kamakailan lang, naisipan ng dad niya na ibigay sa kanya ang posisyon nito na tinanggihan naman niya at ipinasa iyon sa kapatid. Mas gusto niya ang simpleng buhay kasama ang mag-ina niya. Total, may sarili na rin naman silang coffee. Yun na lang ang pinagkakaabalahan niya at bukod pa dun, nagagawa niyang bantayan ang mag-ina niya ng sabay. Sino nagluto niyan? Tanong pa niya sa bata. Baby, anong sinabi ni Daddy? Tanong niya sa bata matapos yumukod. Huwag magsayang ng food kasi maraming bata at tao sa mundong to ang walang makain at nagugutom. Sagot pa nito. Good. Now, put it back and told your grandpas na we have something to fix before dumating ang mami mo. Utos niya sa bata. Umalis kasi saglit si Sky kasama ang mami niya at ina nito at silang 4 ang naiwan sa apartment na tinutuluyan nilang mag-asawa. Yes, mag-asawa na silang 2. Last 2 years nang maisipan nilang magpakasal na inayunan naman ng mga magulang nila. Yes po, Daddy. Masayang sagot nito bago hinalikan sa pisngi ang ama at bumalik ulit sa kusina. Nakangiting sinundan ng tingin ni Johan ang anak. Mula nang dumating ito sa buhay nila, naging masaya ang tahanan nila. Naayos ang anumang hindi pagkakaunawaan ng 2 pamilya. At dahil abala ang isip niya sa masasayang bagay, hindi niya namalayan ang pagdating ng 3 babae. Mukhang masaya ang mister ko ha. Baka ibang babae ang iniisip mo. Nakangiting biro ni Sky bago hinalikan sa pisngi si Johan na halatang nagulat na makita siya. Wifey, nandito na pala kayo. Bati pa niya sa mga ito nang umiti lang sa kanya. Nasa kusina yung 3? Tanong ng ina ni Johan na tinanguhan naman niya sa huli. Pupunta lang kami doon na makapaghanda na rin kami ng makakain natin. Paalam pa nito. Tulungan na kita, Mare. Anang ina ni Sky na tinunguhan naman ng ina ni Johan. Pagkuhay, sabay nang tumungo ang mga ito sa kusina. Naiwan naman ang mag-asawa sa sala.
Masuyong yumakap si Sky kay Johan na noon nakaupo sa sofa. Habi? Tawag pa niya. Bakit? Takang tanong ni Johan. What if you never loved me back then? Sa tingin mo, magkakaroon ng kapayapaan ng pamilya natin? Sa tingin mo, magkakaayos ang dalawang pamilya na matagal nang merong alitan? Tanong pa niya na napapaisip. Hindi ko rin alam. Siguro, hanggang ngayon, magulo pa rin ang mga buhay natin. O baka naman, isa sa ating dalawa ang namaalam sa mundong to. Ikaw ang misyon ko na hindi natapos. Kasi nang sandaling matitigan ko ang mga mata mo, may kung ano sa puso ko ang natunaw sa titig na yon. May kung ano sa puso ko ang pinukaw mo. Kaya naman, thank you sa pagmamahal sa akin pabalik. Nang dahil doon, nagkaroon ng katahimikan ang bawat isa. Nagkaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Naging malinaw ang mga di pagkakaunawaan. Siguro nga, tadhana mismo ang nagdala sa atin para sa isa't isa. Nang sa ganon, magawa natin magampanan at ayusin ang dalawang pamilyang nagulo nang dahil sa isang pagkakamali. Hayag ni Johan. Pagkakamali na nauwi sa madugong labanan. Pero salamat sa pagdating ni Irene sa buhay natin. Sa isang iglap, naging maayos ang lahat. Naging payapa ang buhay natin. Dugtong ni Sky na nakangiti. Mami, Daddy, sali din ako. Tawag ni Irene na galing sa kusina. Pagkuhay, masayang lumapit ito sa mga magulang at nagpakanlong sa bisig ng mga ito. I love you, Mami and Daddy. Malambing pangwika ni Irene. We love you more, baby. Masayang sagot ni Sky sa bata. Bago ito pinupog ng halik sa pisngi na siyang ikinahagikik naman ang tawa nito. Samantalang, masayang pinagmamasdan lang ni Johan ang mag-ina niya na halatang tuwang-tuwa. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Johan at Sky. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.